Hi guys, welcome back to my channel. Ngayon mga kawatchador, meron po tayong na-receive na isang parcel. Galing po siya sa Muntinlupa City. Yan. Shoutout po kay Sir Christopher Purungaw. Yan. Buksan na natin guys to. Yep. Mayroong padalang ipagagawa. Ayan. Wow. Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlo siya guys na relo. Tignan natin to. Isa-isa natin. Ito isa yung battery. Bago sabi raw nito, bago raw ang battery, bigla lang tumigil. Okay? Isa po siyang Ank-Line. Yan. Ito isa. Natin. Ito po ay Chanel. Ay, puro gas-gas na yun. Wow. Chanel. Check natin ang Okay. Then, another one. Another one. Ano kaya ito? Oh, diverse. Bali ang nito, ang comment niya sa akin ay napasokan ng tubig, nagmo-moist daw. Natin. Apa? May palitan na rin siyang piyesa. Okay. Bali tatlo po yung ipagagawa ni Sir na Sir Chris galing Muntinlupa. Isang diver watch saka dalawang quartz, Ank-Line saka Chanel. Yan guys, abangan nyo na lang ang aking. Hi guys, welcome back to my channel. Ngayon mga kawatchador, voice over muna po tayo dahil napakaingay sa labas para maintindihan nyo. Ito po yung tatlong pinagawa sa atin. Unahin po natin tong quartz na ito. Yan, itong Ank-Line na ito. Yan, habang binubuksan po natin yung Ank-Line na yan. Yan. Siyempre, analyze muna natin. Pero ang kwento po nito ay pinalagyan daw po ito ng battery. After mga ilang days, huminto siya. Yan. Tanggalin muna natin ang battery. Then, check natin. Pero yung ginawa ko po dyan, magpapalit tayo ng brand new na battery. Yan. Yun po, sasalang natin. Test natin kung gagana. Yan mga kawatchador. Then, ayun, tumakbo po yung makina. Ibig sabihin guys, wala nang battery, lobat na po yung kanyang kinarga. Yan, binalik po natin ulit, testing natin ulit. Yan, wala po siyang di nag-function. Ibig sabihin talagang na siya, empty na yung battery. Yan, ibalik natin. Yan, gumagana pa rin. Yan. Then, ang gagawin po natin dyan ay, siyempre, tanggalin natin yung kanyang washer. Okay na. Then, pag ganyan po ang pangyari, ginagawa ko po dyan ay, kailangan natin cleaning cleaning natin yung circuit block IC. Yan, habang kinakalas ko po yung mga niya,
Yan, screw. Ayan po yung circuit block IC. Yan. Kasi pwede po mangyari sa isang relo na pinambateryahan nyo, tumakbo ng ilang days bago huminto na lang. Ibig sabihin may na yung circuit or nabarahan lang. Kaya kailangan ipalinis nyo. Ipalinis nyo yung circuit. Yan. Ilagyan natin fluid yung kanyang yung tawag dito tasa or para linisin. Yan po mga natatrap po kasi ang na yan, yung diagram ng IC. Yan, ganyan na po yan, hinahagod lang yung paano. Then saka yung kanyang bridge lilinisin na rin natin habang pinatutuyo natin. Yan, tabi muna natin. Then ito pong na to, itong channel na to, ang kwento nito ni sir ay napudpuda yung mga screw, hindi niya gumamit tayo ng screw dyan na luma na para kumapit do sa mga pudpud na screw. Yan, para mabuksan. Mahirap po talaga tanggalin yan pag ganyan na nabibilog na yung screw na yan. Yan. Hirap na hirap pa rin ako magtanggal niyan, guys. Ako naman hindi ko tinanggal yung lock ng mga bracelet. Nahirapan tayo baklas. Yan, hinikwat ko pa. Yan. Isa raw po siya Japan ng makina. Hindi po mabateryahan do sa gawa ng mahirap tanggalin. Grabe ang dumi rin ng sa hirap na tanggalin. Masisira yan mga kawatsador ang screw mo, yung twister. Yan, tabi mo natin, guys. Hirap baklasin. Talagang mahirap tanggalin yan. Kumapit na yan, guys. Yan, tabi mo na natin. Then tinanggal mo natin ang battery, guys. Yun po yung lumang battery. Then kakargahan natin ng bagong battery kung gagana. Yan, test natin. Okay. Oh, yes. Ibig sabihin gumagana. Battery lang. Yan po kasi daw napasukan ng yan. Nagkaroon din ng moist, kaya mamaya lilinisan natin yung salamin na yan. Gagawin ko po niyan ay kailangan ganyan i-cleaning na rin natin yung kasi malayo pa i-cleaning na rin natin yung circuit. Kakalasin natin habang napatuyo ko na po yung circuit nung angkline. Ikabit na rin natin uli yan. Y121 po yan na makina yan. Yan, 121. Yan, ikabit na natin, guys. Yan. Then screw na natin. Tatlo po ang screw niyan, medyo talaga napakaliliit. Ginawa po natin, clean na po natin yung yung circuit lock para ma-observe po ng ilang days bago natin ipadala. Para sure na kung anong problema. Ikabit ko na po yung tatlong screw. Yan. Then lagyan natin uli ng battery yan, guys. Yan. Ayan po yung battery. 621 or 626 PD po yun. Pero ang compatible niya po yung 626. Yan. Ngayon ko po. Yan. Okay. Ayos. Okay mga kawatsador, lagay mo na yung lagyan natin yung gasket washer bago yung takip nya. Sinisipat-sipat pa yung kung saan ang pwesto. Yan, tabi mo muna, tamamay natin yan ilalak. Yan po kasi kailangan
pressing tools. Tigas. Ayan. Tabi natin. Then ngayon ito po, kalasin na natin yung kanyang hindi kasi kinalas yung ni kawatsador ang bracelet, kaya nahihirapan siya magano ngayon, no? Kung saan ang pwesto. Ayan. Hirapan tayo magano kalas ng screw. Kasi mahirap pa naman yan pag hindi nakasinter yung kanyang precision sa screw. Dumadaplis. Medyo maingat po tayo sa pag-aano to kasi fast forward na po tayo. Yan, para mas mabilis po ang trabaho. Yan. Okay, habang nililinis po natin yung mga niya, yung lahat na screw. Ito po yung mga circuit niya. Yan, takip. Grabe dumi. Yan. Yan, ito na po yung niya, circuit block. Na nalinis na natin ang fluid. Then bago natin ikabit, i-blower muna natin para kung may natirang dumi. Yan. Blower natin. Then may yan, sige, may dumi. Kabit muna guys. Yan. Kabit na tayo. Guys, bago natin ikabit, test muna natin pala yung ito po kasi meron siyang moist ang merong moist ang bubog. Yan, bago natin ikabit sa makina, cleaning muna natin yun. Yan mga kawatsador, habang nililinis ni kawatsador ang yan. Yan, ayos na, malinis na yan. Blower mo muna guys. Yan, blower. Then testing natin yung yung crown nya kung okay pa ang fitted. Okay, maganda pa daw. Lagay mo na ng yan bago mo siya ikabit. Hindi pa nasigahan yung si kawatsador, pinunasan pa yung kanyang salamin. Yan, blower ng para yung mga dumi-dumi tanggal bago ibalik. Yan. Yan. Kailangan po natin lagyan niya ng silicone grease. Yan, para hindi tumigas ang gasket. Sana all matigas. Yan. Yung pinaka po yan, labalik natin, lagyan natin uli yung washer plastic sa makina para hindi po siya gumalaw. Yan. Balik na natin yung kanyang takip. Fast forward ulit pagkabit na para mabilis. Yan, dami po kasing screw yan 8. Din yung nagbubukas po kasi dati niyan na napudpod niya yung screw ng takip. Ayun na, laban yan. Yan po, testing na kung okay. Yan, okay naman po siya. Ayos daw po. Yan, yung isa. Set na natin ang oras. Yan. Bali yung dalawa po nalinis na natin, nakabitan natin ng battery. Kung anong problema nung kanyang relo. Yan. Okay. Ayos na po. Ayos na. Then yung isa naman guys, doon na tayo sa para sa pinalitan ng battery. Doon na po tayo sa divers. Yan. Dito tayo sa 702 divers. Ang problema raw po dito ay yung balance wheel saka na nagkaroon ng moist sa loob. Hindi natin bakit, pero sa balance wheel kayang-kaya pa natin yung guys.
matitesting natin mamaya kung bakit siya nagka-moist. Then siyempre meron niyang lilinisin natin yung makina ng kanyang relo. Yan, nahirapan doon, no? Nakadikit. Hirap tanggalin yung gasket. Nakadikit, may dikit kasi yung washer madaan. Medyo sariwa pa naman po pati yung madaming dumi na rin yung kanyang dial bago kamay, sariwa. Ang ko lang po dito, yung salamin parang manipis siya, saka kaya hindi ko parang duda ko guys kung waterproof talaga siya. Yan, habang tinatanggal natin yung set muna natin yung kanyang kamay sa dial, eksakto yung pwedeng magtatanggal. Sala yung kanyang yan. Yung guys, bago natin tanggalin ng ay naku, ayaw matanggal, kailangan natin ng patungan. Yan, tanggal natin ng bracelet. Okay pa yung kanyang original yung kanyang spring bar, malaki. Yan, yan itong bezel ring, tanggal natin. Yan, bali yung bearing niya okay pa, original pa guys. Ibabapping na lang natin mamaya para gumanda naman ng konti. Yan. Yan. Bali yan guys. Tatabi muna natin yan bago tayo gumawa nitong tanggalin natin yung kamay. Yan. Okay. Ganyan po, pinapatungan po ng plastic para hindi magasgasan yung dial. Yung po ang diskarte ron. Kasi kalimitan pag hindi mo pinatungan, magkakaroon ng damage yung dial niya. Medyo mahal din ang dial. Yan, separate natin. Then tanggalin natin yung lock ng dial. Yan. At yan nga guys, bali habang tinatanggal natin yan, maganda pa ng dial. Yung kanyang yung pattern ng dial nakadelete. Oh yes. Tinatanggal na natin guys para umpisahan na nating gawin yung kanyang makina. Yung rotor sa balance wheel, hindi kasukat ng screw. Okay pa naman po yung ang bulongbo ng hairspring. Yan, habang tinatanggal natin guys yung mga screw, tabi natin yung bridge ng pallet port. Yan, reduction wheel. Yan, screw ng reduction. Pass forward natin again. Yan, para mas mabilis guys ang ating trabaho. Yan, shout out po kay Sir Chris. Yan, ito na po yung relo. Mapapansin nyo guys yung barrel drum. Yan, grabe ang dumi ng barrel drum nya. Super overrun lang is. Yan po yung nakadepende po dyan ng ng barrel drum, ang takbo ng oras. Yan, ituturo ko po dyan yung may problema. Yan baluktot po yan, kailangan yan may nyo hagurin nyo ng kunting screw para makorek, kasi yan siya nagbibigay ng oras na maganda. Yan, yan po yung napapanood ko sa mga horology, yung watchmaking. Meron siyang kunting yan pag baluktot yan. Yan,
mo, mapapansin nyo guys, maganda na yung ano niya, hindi na curve. Yan. Kailangan po natin linisin niya ng damit or yung tissue, then may fluid para matanggal yung contaminated na ano, na mga grasa or oil. Palit tayo. Pansin nyo guys, ang dumi na, sa grabe ang dumi. Ayan. Tagurin natin yan. Ayan. Saka ibabalik natin yan mamaya pag nalinis na guys. Ayan. Ayan. Tanggalin na po natin yung lock nung puliper. Kasi papalitan nyo guys ng bago guys yung ano na yan, puliper na yan. Kasi ayan, pansin nyo guys, oh, yung butas niya malaki na, laki na ng butas. Ibig sabihin hindi na masyado siya mapapunction, kaya papalitan natin yung reduction saka puliper. Yan, tabi muna natin yan. Then kuha tayo ng brand new para makita nyo yung original. Yan po yung papalit natin guys, yung piyesang yan. 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 Bago po natin linisin fast forward natin uli para mas mabilis. Lagyan natin fluid. Pansinin nyo po ang dumi mamaya ng ano yan. Napakadumi ng mga mechanical. Yan. Ito mo guys, oh, napakadumi. Yan, binalawan po natin yun uli. Binalawan natin, yun po pinapapalitan. Then yan, napapansin nyo, pinadry natin sa papel para ano, yan po yung mga pyesa. Try natin. Ito po yung barrel drum, nakabalik na para i-re-oil na lang natin. Yan, sa ilalim, tatlong kanto lang yan guys, yung ano, lalangis lang po yan. Yan. Ganun lang po ang ano yan. Ganun lang po konti. Oh, yan, nakalimutan natin. Maglagay tayo guys ng ano. Hindi yan ano yan ay finger cut. Sabi nung minsan may nakakita sa akin doon sa bayan, sabi ano yan kuya, ang liit niyan. Hindi yan. Sabi ko gamit niya sa relo. Siguro ko alam na ano. Yan. Kabit natin yung ano, yung cover. Then ipipress natin para mag ano siya, mag-fit. Po yung ganyan ano, yan, ganyan. Para makapit lang yan, ganyan. Palibot lang. Then ano natin, prepare natin yung puliper nya. Saka trim braids ng ano. Bago natin ano natin guys, lagyan natin yan ng yan, oil dyan sa may ilalim ng ano. Yan. Yan po yun. Kabit na natin guys. Yan po pagkakasunod-sunod ng pag-ano. Importante po yung ano yan, puliper bago na yan, reduction wheel na yan. Then ngayon po i-assemble natin. Siyempre baka may matira ng mga dumi-dumi, kailangan natin ng i-paste ng Rodico. Yan. Bago paglangis tayo sa mga jewels dyan na ano, langsan natin yung mga ano yan, jewels. Yan. Ito. Langsan natin yan. Yung tinatamaan na yan, may ano tayo, yung blue grace na yan. Lagyan natin yung pinaka ano.
adjuster niyan. Kabit na natin yung una. Yung yan, click ng barrel drum. Yan, second wheel. Skip wheel. Then center wheel. Napaka simpleng gawa lang. Check natin kung umano na function. Kailangan umiikot siya. Yun. Lagyan na natin ng tornilyo ulit. Yan. Tornilyo. Pangalawang tornilyo. Paggagawa guys ng relo, napaka ano lang, para ka lang naglalaro, di ba? Yan. Sa mga ano talaga. Yan. Yung screw ng barrel drum na yan, kailangan niya lang isa niyan. Dito sa ano to, may transmission. Yan. Ratchet wheel, balik na natin. Yan. Kabit natin yung screw. Palit port, kabit na natin. Dahan-dahan lang po dyan ang pagkaano, kasi medyo masilan yung part ng karaan niyan, yung pin ng ano niyan. Cover. Medyo dahan-dahan po tayo sa pagkakabit yan. Yan, pasin nyo yan. Screw. Yan, tapos na natin, lagyan natin ng yung G-wheels ng langis. Then kabit natin yung balance wheel na. Ganun lang kabilis guys. Habang sisipat-sipat pa yung ano. Up. Then 1, 2, 3. Okay, gumana kagad. Yan. Dinlagyan nyo na guys ng screw yan para tapos kagad. Yan, para up. Yan. Okay, ngayon po kinabit na yung transmission. Yan, transmission. Ano mo yung caliper. Ito po ang ikot naman nito. Di ba ang screw pa kanan, ito pa kaliwa ang pagsasarado. Yan, baliktad yan. I-adjust natin yung pack para then lilinisin po natin yung ano balance wheel G-wheels nya. Yan. Kailangan ididikit nyo sa Rodico para tanggal. Yung natirang mga dumi-dumi doon, kailangan mo siya i-paste ng Rodico. Ayan po, nililinis sa fluid. Yung G-wheels nya. Ayan. Kasi nalang siya natin. Ayan po yung G-wheels nya. Konting-konti lang yan guys. Balik na natin. Ito ang pinakamahirap dito, pero walang mahirap sa ginagawa. Yan. Kailangan may katuwang yung isang tweezer pagbabalik ng ano yan. Paikot lang na paikot guys.
Ganun lang kabilis niya, no? Yan, di ba? Yung parang star na yan. Then, itong rotor niya, lagyan mo ng yung bearing ng oil. Yan. Yan, nilagay niyan yan. Then, kabit na. Yan. Higpitan mo ng mabuti, guys. Yan. Higpitan mo yan. Yan. Yung katamtaman lang. Huwag naman masisira. Yan. Tagal natin. Kasi ikakabit na natin yung dial, di ba? Yan, lininis na natin ng konti yung niya. Yung pattern ng dial, oh. Yan, malinis na. Yan, kabit na natin yung dial. Yan. Makakabit natin, guys, siyempre ilalak natin yung niyan. Ilalak mo yung screw sa dial para hindi siya matanggal. Yan. Sa side na yan. Yan, siya pa. Kailangan mo siya bit. Yan. Ayos na, guys. Saka maganda na yung takbo ng kanyang yan. Bago natin yan, guys. Kailangan isit mo muna sa mag-click yung yung date bago siya ikabit. Yan po yung hour hand. Yan. Push mo na lang ng kanyang Peter. Yan. Then isa pa. Iba second hand. Center mo muna, guys. Hit again. 1, 2. Yan. Okay. Minute hand. Okay. Up. Ayan na. Okay. Hindi pa. Ay, nako. Yan. Yan, guys, bali ay siya na may nag-aaway-away yung anak ko. Kaya mahirap pag may yan. Shoutout po sa mga maingay. Bago natin ikabit yung yan natin yan. Kailangan pa rin talaga ng ito na po yung para hindi gumalaw ang makina. Yan, palagi may washer yun, guys. Ganda na ng takbo ng diba? Ganda ng takbo. Saka yung kanyang gasket, guys, bilian natin yan. Tanggalin mo mga kwatsador yan. Lagyan mo ng konting yan. Yan po nilalagyan yan para maging sariwa. Hindi yung kasi pag yan hindi linagyan, tatagal yan, titigas, mapuputol yan. Pag naputol yan, doon niya papasokin ng tubig. Yan. Natin. Ganun lang po madali lang magawa ng pag kumpleto ka sa yung kailangan mo talaga dun para sa relo. Tapos na, guys. Yung naman yung ring, kailangan natin lagyan natin yung may gasket din po yung sa loob. Yan, kailangan mo nang lagyan yan. Yan, balik mo na, guys. Yan.
kakabit na natin. Yan. Madali lang ikabit guys. Yung isa pa. Yan. Ay, nakakabit na. Yan po, nabapping na natin yan. Yan, nabapping na natin yan. Ngayon po, tapos na yung ating mga ginawa. Ito na yung levers, channel, saka angkline. Okay na po yung lahat. Yan. Shoutout po sa may-ari nito. Ay bali ito bago natin ibabad muna natin sa para water test natin kung may bubula ang kanyang kasi para malaman natin kung talagang hindi pa naman natin padadala to, at least matitest natin. Pag may bumula guys yan dyan, sure na yan, may leak, kaya malalaman natin yan. Yan. Shoutout na lang po nga kay Sir Chris Purongaw from Muntinlupa City. Maraming salamat po sa pagpadala ng inyong relo. Yan. Water test po natin. Yan. Kung saan po merong maglilik. Yan. Wala naman siya. Kaya matitest pa natin yan ng ilang araw. Biyernes natin ginawa. By Monday, padala natin, di ba? Yan. Yan guys, maraming salamat po at hanggang dito lang. Shoutout na lang po sa may-ari nito. Hintayin nyo na lang guys. Kaya mga kawatsador. Maraming salamat po. Bye-bye.